Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Shukran. Pagkising, pag hindi pa kayo nagising, pare-pareho tayong mamamatay sa gutom. Wala nang kwenta kahit taasan ang sweldo ninyo, mga kapulisan. Wala nang kwenta. Tama. Mga anak nyo, pagdating ng araw, kayo na magsisisi. Tama. Sa bayan, kailangan natin ang pulis. Kailangan ng AFP. Magising kayo. Maawa kayo sa bayan. Sa pamilya ninyo. Huwag kayo mawala ng sweldo. May halaga pa ba yung pera? Wala na. $1 equals to 60 pesos. Mabagsak na bagsak ang ekonomiya. Binobola nyo na lang ang media. Oh. Bakit nyo kami dadalhan na napakaraming PNP? Ano kami? Diba? Ayaw nyo, magkagilang bantayan ninyo. Hindi yung ganyan, oh. Nagporma kayo, ayaw nyo kami pagsalitain. Anong klase to? Oh. Wala kayong mga isip. Kung kami lahat papatayin nyo ngayon, bukas kayo. Si Marcos walang utang na loob sa taong bayan. Kaya wala nang pag-asa tong bayan na to. Tama. Wala sa sabog na dibdib ko sa nakikita ko. Bakit hindi nyo pabayaan pumunta ang tao dito makinig? Gusto lang namin kumain 3 beses sa araw. Wala na kaming hiniling. Magkaroon na lang yung anak namin ng kinabukasan. Anong buhay to? Kala nyo kami, mapatay nyo ngayon, bukas isusunod kayo ng administrasyong ito. Tama. Pinipilit kunin ang pera na nasa account ko. Nung hindi ko binigay, gusto ko padalahan ng ICC aeroplano. Oh, hindi nila nagawa sa akin. Walang gagong bansa magpapadala ng eroplano. Kaya pagdating kay Tatay Digong, naka-ready ang eroplano. I'm ready to die. Patayin nyo na ako ngayon. Pero ang kaluluwa ko, ang isip ko, babalik sa bayan na to. Wala na ako ibang bansa. Pilipinas lang. Ang dami natin mga kababayan ko. Ang tao, ang bayan,
Yes po, on the way po kami ng Tabaquinaldo. Malapit na po yun yung ano doon sa monument. Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! 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 Marcos Rizal! 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 Basta po. Ayan na. Ay, nalaki! Nay! Kakaisa ako! Wow! Marcos Rizal! Ikulong! Palayasin! Marcos Rizal! Ikulong! Palayasin! Labit! Labit! Tao ka! Tay! Kailangan ko, Tay. BBM resign! BBM resign! Adik resign! BBM resign!
Ate Crisain daw ha. Oh. So halos na occupy po natin yung AIDS sa mga kababayan ko, no? Eh pagdating po natin ng AIDS sa monument, eh malamang sakop na po natin itong AIDS ha. Ayun. Yan po talaga dapat ang isigaw natin mga kababayan ko, Marcos resign. Kasi kapag di natin sinisigaw ang Marcos resign mga kababayan ko, eh para saan pa po yung rally natin na wala pong patutunguhan yan, kundi natin na pupuntuhin Ang at bayan! ugat ng korupsyon mga kababayan ko. Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Marcos resign! Dali na kayo dito para magpapalala. Dito na kasi umpisa natin ito. Walang maiwan dito. Walang maiwan dito. Samantala sa People Power Monument, maglakad tayo. So walang maiwan dyan sa gilid. Tapos kayong pahinga natin. Doon kayo sa nauna. Ano yung motor ninyo? Paalis na! Dali na kayo! Dali na! Doon pa na kasi alis na tayo. Yung mga leader ninyo, pagsabihan niyo yung mga kasama. Yung mission na kasi maglakad na tayo. Dali na kayo! Let's go! Yung mga Forward! yung mga may sasakyan, yung mga may motor, ano na kayo? Bayan magayang saktan nila, ang liwag na sa pag-aalpas, Pilipinas kong minumulya, buwan ng lupa Ito pa na tayo ha. Sumirit mga 10 minutes po na lamang. Shoutout sa mga kababayan natin dyan. On the way po kami na mga kababayan na AIDS sa monument po. Pag-iisahin na po natin. Eric!
On the way na po kami ng EDSA Monument mga kababayan ko, kung saan pag-iisahin na po natin yung mga anti-corruption, tunay na anti-corruption, hindi yung nagpapanggap na anti-corruption po ina, tapos hindi may sigaw ang Marcos resign. Tulad ng mga ano na yan, makabayang kaya mga yan, tulad ng mga yan, mga anti-corruption di umano sila, pero nung paglabas ng video ni Saldico, ikaw mambibig na mga yawa, mga mabinser, kinakalaban pa nila si Saldico na kung saan alam naman nila nakasabwat ni BBM yun, di ba? Correct, Sir MJ George. Fuckboy, shoutout. Correct, no ma'am? Kaya nga po Sir MJ, kaya doon po tayo sa EDSA Monument. Kaya po tayong payagan na makatungtong sa shrine, doon tayo sa EDSA Monument. Palagi share mga kababayan ko, palagi share. Mga 10 minutes, we will march to People Power Monument. Medyo distansya para mabasa ang mga streamer. Ang mga Philippine flag dito. Proceeding ko rin. 10 minutes, Kapatid. ang mga motor nandiyan sa likod. Pwede na? Motor, mga 10 minutes. Forward na konti para hindi magsikip. Dito. Okay, ayan. Habang kabon ng bayan ay sinisip-sip ang dugusang sa Pilipino ginawang pahinat sa negosyo kayo tulad at sinilingan sa kanilang Mga kababayan, ibubuhin ang kasaysayan sa oras na ito. Sa Luneta at sa EDSA, kikilos ang taong bayan upang ipakita ang boses at paninindigan. Isa ang panawagan, Marcos, resign, layas, katarungan sa taong bayan, hukuman ng mamamayan ang hatol kay Marcos. Yes po, Ma'am Alma. Mga kababayan, ito po ang dating political advisor ni President Duterte, Jing Paras. Alam nyo, ako mismo ang saksi tungkol kay Martin Romualdez at kay Saldico. Kumpare ko silang buo at mga best friends ko. Pero naririnig ko ang sapuatan nilang dalawa. Ang panganay kong anak, ninong si Saldi at saka si Martin. Pero magkabila ang aming pwesto sa ating bansa. Kasi sila ang mga kurakot, tayo ang mga matino na mga Pilipino. So, yung sinasabi ni Saldico na si Marcos ay kumurakot ng 25 billion pesos, hindi yun sinungaling. Totoo po yun. Kasi sa buong eleksyon, hindi pwedeng magsinungaling si Saldi dahil yung kanyang helicopter ginamit ni Marcos sa kanyang kampanya, sa buong kampanya ni Marcos in 2022. Kaya napalapit siya kay Martin Romualdez at naging chairman ng Committee on Appropriation. Ako po ang living na saksi, mga kababayan. Kaya itong revelasyon ni Saldi is a declaration against interest. Personal knowledge po yan. Yung Ping Lacson, yung Claire Castro, puro yan mga kasinungalingan. Dahil si Ping Lacson ang laki ng binayad ni Marcos dyan para magdepensya kay Marcos. So, ito na po ang tinatawag nating huling parahan ni Marcos, mga kababayan.
Ito na yung the end of the line. Ito na yung sinatawag na smoking gun. So, pag naisa po tayo, mga kababayan. So, huwag na tayo siguro. Bante. Okay, we will move slowly. With distance, we will proceed now sa People Power Monument. Let's start the parade. Oliver, go. Okay. Hintay muna tayo. Santay na tayo, sandali po. Wait lang, may mga naiiwan pa. May mga kasama po tayo.